Mahirap maunawaan sa simula ang mga nararamdaman nating bago sa ating kaisipan. Minsan, nakakatakot. Pero kung alam mong masaya ka naman, bakit mo pipigilan ang puso mo? Lagi mong tatandaan, huwag mong palampasin ang pagkakataon na maging masaya. Kapag may dumating, tanggapin mo ng bukal sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang nakatanaw ako sa bintana, nakita kong dumating si Ben. Pero sino kaya yung kasama niya? Teka, kilala ko yun na. Siya yung bagong professor. Tapos at may pagyakap pa si Ben. Naku, mukhang mas exciting ang mga mangyayari. Ihahanda ko na talaga ang sarili ko sa magaganap. Kaya ito, paglabas ko sa kwarto, parang nababalot ng delubyo ang buong bahay. Basta, parang ang lamig ng mga damdamin na nararamdaman ko. Tapos si Boy Balot, parang nararamdaman niya ang presensya ng mga pwedeng mangyari. Gusto na nga umuwi ni Boy Balot. Ayaw lang siyang bitiwan ni Ben. Ako naman, medyo natatawa lang, pero pinipigilan ko. Tapos eto, naupo na kami sa may lamesa. Kakain na kasi. Kaya lang habang kumakain, napakatahimik. Tanging mga ingay ng plato at kutsara lang ang maririnig. Hanggang sa matapos kumain napakatahimik. Tapos eto, nagkusa na si Boy Balot na maghugas ng kinainan. At si Ben, ayun, dumiretso sa kwarto ko. Si Jasper naman, nasa kwarto niya. Kuya Tony, nakakatakot. Ayoko nang bumalik dito. Wika ni Boy Balot. Ano ka ba? Magkakabatiding yan, tiwala lang. Wika ko naman. Kuya Tony, basta di mo na ako babalik hanggang di nagkakabati ang mag-asawa na yan. Nakakatakot Busog na ako kanina tapos ipinaubos pa sa akin yung natirang kanin. Parang sasabog na tuloy ang tiyan ko. Wika ni Boy Balot. Ayaw mo nun? Hanggang bukas kang busog. Tsaka, pagkahugas mo dyan, magwalis ka muna bago ka umuwi. Wika ko. Kuya Tony, bawal magwalis sa gabi. Lalabas daw ang swerte. Wika ni Boy Balot. Ganun ba yun? Siya, di na ako magwawalis sa gabi. Pero sino ba nagsabi sa'yo niyan? Wika ko. Sabi ng lola ko, bawal daw magwalis sa gabi kasi lalabas daw yung swerte. Wika ni Boy Balot. Oo siya, basta umuwi ka na pagkatapos mong maghugas ng kinainan. Tsaka kumuha ka na ng gusto mo sa rep para may baon ka pa uwi. Wika ako. Kuya Tony, chocolate ang gusto ko. Wika ni Boy Balot. Sige lang, kumuha ka lang ng gusto mo. Akong bahala kay Jasper. Wika ako. Kaya eto, ang saya na naman ni Boy Balot. Kaya nung matapos siya, ayun, hinayaan ko lang na kumuha ng gusto niya. Bayad yun sa paghugas niya ng mga kinainan at pinaglutuan.
At nang makaalis si Boy Balot, pumasok na ako sa silid ko. At aba si Ben, higang higa. Kaso di siya pwedeng matulog dito ngayong gabi. Ben, parang may nakakalimutan ka. Wika ako. Tony, ayoko matulog sa labas. Wika ni Ben. Ben, hindi ka na pwede dito. Doon ka na sa labas. Dali na. Wika ako. Tony naman eh. Please, kahit ngayon lang. Wika ni Ben. Ayoko, Ben. Dali na. Labas na. Abala ka lang dito. Wika ako. Tony naman eh. Ay naku. Makalabas na nga lang dito. Wika ni Ben. At ayan. Lumabas kagad si Ben. Tapos ayun. Sinilip ko siya. At doon siya nahiga sa mahabang upuan sa sala. Ben, good night. Wika ako. Pangit mo, Tony. Pinakapangit ka sa lahat. Wika ni Ben. Natatawa lang tuloy ako. Kaya ito. Nahiga na ako sa kama ko. At nag-chat na ako kay Jasper. Pre, lalamigin si Ben sa sala. Ikaw na yung bahala. Good night. Yan yung chat ko kay Jasper. Kaso sin lang. Ay naku, bahala siya. Makatulog na nga. Good night. Nakakainis si Tony. Ay naku, nasa sala tuloy ako. Kaya ito, pinatay ko na lahat ng ilaw para madilim. Para kung lalabas man si Jasper hindi niya ako makikita. At sa paglipas ng mga sandali, di talaga ako makatulog. Tapos narinig ko na may nagbukas ng pinto. Kainis, wala pa naman akong kumot. Di ko maitatago ang sarili ko. Medyo naaninag ko ang lumabas. Si Jasper pala. Kaya ito, magpapanggap akong tulog. Kaya lang habang nakapikit ako, umupo talaga siya dito sa tabi ko. Habang nakaupo si Jasper, narinig ko na parang natutuyuan siya ng laway. Napapalunok Kaya inayaan ko lang. Basta, kunwari tulog lang ako. Kaya lang ito, hinawakan niya yung kamay ko. Bigla tuloy lumakas yung pagtibok ng puso ko. Para ako kinakabahan. Hanggang sa ito, may humawak sa pisngi ko. Tapos, naramdaman ko yung mainit na paghinga ni Jasper na tumatama sa mukha ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Jasper. Pero kung ano man yun, parang gusto ko. Kaya ito, naghintay lang ako. Kaya lang, bakit parang lumayo si Jasper? Tapos ito, binitiwan na niya yung kamay ko. At naramdaman kong papalayo na siya. Parang nalungkot ako bigla. Tapos ayun, narinig ko na may nagsara na ng pinto. Kaya ito, ewan ko ba. Nalungkot ako. Kaya naman tumayo ako mula sa pagkakahiga ko. Tapos ito, nangangapa ako patungo sa pintuan ng silid namin ni Jasper. Ewan ko ba kung bakit pero ito, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng silid niya. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman ko. At bago pa ako humakbang sa loob,
Parang sasabog na talaga yung dibdib ko. Bahala na talaga. Kung ano man ang mangyari basta. Ayoko matulog sa sala.